Babalik ang unang hirit. Narito na agad ang mga balitang dapat nyo malaman sa ating top hirit. Umakyat na sa 5 ang bilang ng mga nasawi sa pagsadsada isang dambuhalang cruise ship sa west coast ng Italy. Sa pagpatuloy ng paghanap ng survivors, 2 lalaki may edad na ang natagpuan sa ikatlong palapag ng Italian cruise ship na Costa Concordia, kung saan pinaniwala ang natrap sila ayon sa Coast Guard ng Italy. Sa ngayon, hindi pa rin tukoy ang pagkakilala ng dalawa. Aabot sa 4,000 tao nakasakay sa Costa Concordia nang tumama po ito sa isang bato at tumagilid malapit na sa isla ng Giglio sa Italy noong Sabado. Oras po yan dito sa Pilipinas. 2 French tourist at isang Peruvian crew member na ang natagpuan patay mula sa barko. Sa pinakahuling ulat, 40 pa ang patuloy na pinaghahanap sa loob ng tumagilid na barko. Pero sa kasaysayan, ang record sa buong mundo na pinakamalalang sea tragedy, yung ating pa rin, yung MV Doña Paz. 4,000 mahigit ang namatay doon. So imagine mo, parang lahat ng sakay niyan, yun yung namatay sa atin dito. 4,000. Pati ang masama dyan, last year, or 2010, 2 ships ng Costa Concordia namatayan din, kumbaga na tumagilid din. So parang medyo yung upkeep yata nila. Hindi na siguro nagulat ang lahat. Hindi na maganda. Talagang Costa tagilid pala yun. Buti na lang malapit na sa Pampa. Oo nga. Tsaka ano, posible naman di makita yun. Tsaka buti ng tatlo lang, mayroong nabalita this morning sa DZWB, 3 Pilipino ang nasaktan. They are members, crew members. Kasi pag cruise ships ang pinag-uusapan, marami talaga laging Pilipino in all cruise ships. Eh pag ganyan pa naman, usually yung crew, dapat sila yung huling nag-bail. talaga yung Oo, at isa pa yan sa mga kaso sasampay yata doon sa kapitan kasi nauna yata siya tumalas. manslaughter yata eh. Ganun ba? At ito nga po, eksklusibong nagkwento sa GMA News ang isang nakaligtas na tripulanteng Pinoy ng Costa Concordia sa Italy, saan nila'y mala-Titanic na istorya ng tumagilid ang kanilang barko. Kwento ng isang Pinoy crew member, mabilis daw ang mga pangyayari na tila may lindol na naganap dahil nagbagsakan ang mga gamit doon. Matapos nito, nakarinig daw sila ng electrical failure alarm na sinundan ng isa pang alarma na ibig sabihin ay may leak na at pinapasok na ng tubig ang barko. Pero dahil ayaw raw nilang ipakita sa kanilang mga pasahero na may problema, itinuloy pa rin ang kasiyahan at 5 minutes after, bumalik sa normal ang supply ng kuryente. Pero maya-maya pa, unti-unti na raw nilang nararamdaman tumatagilid na ang barko, kaya't dali-dali na silang kumuha ng life vest at nagtungo sa kanilang emergency station. Inilarawan din ng Pinoy na habang tumatagilid ang barko, nagkagulo ang mga tao, nagsisigawan at nag-iiyakan. Mapalad namang mabilis na rumusponde ang Italian Coast Guard at nailigtas ang karamihan sa sakay ng barko at 200 meters lang daw ang layo ng barko mula sa pinakamalapit na isla. Mga ibang passengers daw na gustong tumalon, sinasabi ng mga iba, tumalon na kayo, pero hindi nila alam dahil kasi tatalon sila. Hindi nila alam yung rate kung babagsak na yung tatalon na, pero Baka bagsak kasi ng barko. Kasi di ba sa movie na Titanic, ganun eh. Pag bagsak nila. Gano'ng kalalim yun? Baka may bato. Batuhan din yun. Tapos malamig, tapos madilim Sa gabi yata nangyari ito. Sa gabi nangyari. gabi nangyari. Tented sila nga dahil 200 meters lang yung shore. So parang gusto nilang tumalon na. lumangoy na lang tapos nun. Okay, balik po tayo sa Pilipinas. Narito na mga balita sa nakatagdang pagsimula ng impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona. Magsisimula na ngayon ang impeachment proceedings laban kay Supreme Court Chief Justice Renato Corona sa Senado. Tatalakayin mamaya ang hiling po ng kampo ni Chief Justice Corona na magsagawa ng preliminary hearing para idepensa niya ang sa kanyang aligasyon na hindi dumaan po sa tamang proseso ang impeachment complaint na pinasa ng Kamara. Kaya naman hanggang kahapon, puspusan ng paglilinis ng mga empleyado ng Senado para sa impeachment. Paglilinis ng session hall, yun ang hinintindi nila. Ngunit ang mga upuan sa loob ng session hall, pati upuan lang, nasa dati pang ayos dahil magkakaroon muna na ng legislative session mamayang alas 9 ng umaga. Pagkatapos ng sesyon, inaasa magkakaroon na ng caucus ang mga senador na susundan ng muli nitong pagtitipon bilang impeachment court pagsapit na ng alas 2 ng hapon. Ang prosecution at depensa naman, todo na rin ang pag-aaral para sa impeachment proceedings. At ang depensa, umaasa magdedesisyon ng Senator Judge ng patas at base po sa mga ebidensya. Samantala, binabantay din natin ngayon yung sinasagawang flag ceremony sa Korte Suprema kung saan inaasa magtitipon-tipon po ang ilang taga-suporta ni Chief Justice Renato Corona.
At nakatutok po ngayon doon sa Supreme Court si Connie Sison. Connie, good morning. Good morning din sa iyo, Igan, at sa inyo dyan, At posible nga daw mamaya, Igan, na maaring dumalo itong si Chief Justice Renato Corona sa unang araw ng kanyang impeachment trial dyan sa Senado. Ayon nga sa ulat naman ng Inquirer, ay posibleng dumalo itong si Corona kahit handa na ang kanyang defense team para sa kanyang impeachment trial. Dagdag pa ni Attorney Ramon Esguerra na miyembro naman ng defense team, patunay raw ang presensya ni Chief Justice Corona mamaya na wala itong itinatago at hindi totoong meron itong milyong-milyong pisong halaga ng mga ari-arian. Bukod pa rito, magpapakita rin daw ito ni Corona ng respeto sa Senado na tatayong impeachment body. Ayon pa kay Esguerra, ang lead counsel daw ni Corona na si Justice Serafin Cuevas ang nagpayo sa punong mahistrado na magpakita ito sa Senado mamaya. Samantala, Igan, hinimok naman ng Integrated Bar of the Philippines na maging patas din ang Senado sa pagdinig sa impeachment complaint laban kay Chief Justice Renato Corona. Sa pahayag ng IBP, sinabi nilang dapat mamayani sa senator judges ang kanilang sinumpaang tungkulin na walang kikilingan sa pagdinig, lalo pat isa itong prosesong politikal. Hinihikayat din nila ang mga senador na huwag magpabuyo sa opinyon ng kanilang mga partidong kinabibilangan. At gaya raw ng maraming Pilipino, magsisilbi rin daw silang mga tagabantay sa gagawing proseso ng impeachment trial. Igan? Maraming salamat, Connie Sison. Samantala, pakibalita naman tayo sa Senado para sa paghanda doon sa nakatatang pagsimula mamaya ng impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona. At nandun po kayo si Maria Bulaklak ausente. Maria, kamusta sa Senado? Yes, magandang umaga, Igan. At ngayong araw na nga ang pinakaunang araw ng impeachment proceedings na gaganapin dito sa Senado laban kay Chief Justice Renato Corona. Kaya lubos na rin yung paghahanda ng buong Senado para sa araw na ito. Medyo tahimik pa nga sa mga oras na ito ang buong paligid ng Senado. Pero maya-maya tsak na magbabago ng sitwasyon dito kapag nag-umpisa ng magdatingan ng mga senador para muna sa kanilang legislative session bandang alas 9 ng umaga at muli silang magtitipon alas 2 ng hapon bilang isang impeachment court. Maging ang mga miyembro ng media kanina ay todo na nga rin sa paghahanda sa magiging malawakang coverage sa makasaysayan at kauna-unahang paglilitis sa isang punong maestrado ng kataas-taasang hukuman. Samantala, Igan, magbabalik pa tayo para sa iba pang latest updates mula naman dito sa Senado. Maraming salamat, Maria Bulaklak ausente. Samantala, balik sa normal ang buhay ni dating Ilocos Sur Representative Ronald Singson matapos makabalik sa Pilipinas mula sa pagkakakulong sa Hong Kong. Kahapon nakasama ng dating kongresista ang kanyang mga anak na nagsimba. Sa panayam ng GMA News kay Ronald Singson, inamin niyang nahirapan siya sa buhay sa loob ng kulungan dahil sobra raw niya na-miss ang kanyang pamilya. Pero sa kabila nito, marami daw siyang natutunan sa kanyang mahigit na 1 taong pagkakakulong dahil sa kasong drug trafficking. Sa ngayon ay aasikasuhin niya raw muna ang kanyang mga anak at ilang naiwang negosyo. Dagdag pa ni Ronald, wala na raw muna siyang planong bumalik sa politika. Hindi muna. Anyway, nandyan na naman yung kapatid natin na si Ryan. Tutulong na lang ako sa pamilya. Siguro concentrate tayo sa mga negosyo na medyo napabayaan din. Kasi naging busy na rin nga lahat ng mga kapatid ko. Since the aspect ng politics na naayos na, concentrate na lang muna ako sa negosyo. Samantala, para maibsan naman ng masikip na daloy na trapiko at mabawasan ang aksidente sa daan, plano ngayon ng Metro Manila Development Authority na magtayo ng mga dagdag na rotonda o roundabouts sa ilang pangunahing lansangan sa Metro Manila. Particular na tinutukoy ni MMDA Chairman Francis Tolentino ang Imelda Avenue sa Pasay, Mindanao at Katipunan Avenue sa Quezon City, Blumentritt, Moriones, Zaragoza at Retiro naman sa Maynila. Plano rin daw nila itong lagyan ng mga halaman para maging kaaya-aya sa mga motorista. Dagdag pa ng MMDA ang nangyaring aksidente sa Taytay Rizal na kinasangkutan ng isang dump truck at ikinamatay ng 5 katao noong Huwebes ang naging dahilan nila para lalong isulong ang Rotonda Project. Crazy. So kung may rotonda, May rotonda. Alam mo, walang traffic Sa lights rotonda yan. siya, Yung busy-busy na area na, walang traffic light. So, Galing, kanya-kanya diskarte. galing itaas yun eh. Talaga lahat ng truck doon pabilis. oo, palusot. Baba. Nawalan talaga ng preno. Talaga na wala